Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tuloy natin itong Adabul Muta'allimin. So tinatalakay pa rin natin al-ilmu fis sigar, ang pag-aaral habang bata pa. So nga paulit-ulit ko binabanggit, mahalaga ito, lalong-lalo na para sa magulang na yung mga anak nila ay sisikapin nila na matuto ng Islam, insyaAllah. Kahit paunti-unti lang. So, siyempre, depende rin sa anak. Tingnan nyo rin yung kakayanan ng anak ninyo na matuto. Huwag nyo siyang pipilitin ng mga bagay na hindi siya interesado masyado o hindi siya talentado sa mga bagay na yun. Kasi yun yung problema minsan sa magulang, pinipilit niya yung anak niya na maging alim. O nga, nakatapos sa pag-aaral, Madina, tapos nawala na, bigla na naglaho. Hindi na nagturo, hindi na nagdawa, kasi hindi niya interest yung yung bagay. Hayaan niyo yung bata na na makapili nung landas niya. Pero siyempre, ibibigay niyo sa kanya yung mga basic ng relihiyon na ito, insyaAllah. Kasi hindi magandang kultura rin ng mga magulang minsan yung pinipilit yung anak. Yung pinipilit yung anak na para matupad yung ambisyon nila, yung ambisyon ng magulang. So yan yung anak ninyo na tumahak ng sarili nilang landas. Pero ituro niya sa kanila yung landas ng gabay. Inshallah, yun yung pinakamahalaga. Yung anak nyo, gusto niya maging panadero, edi hayaan nyo maging panadero. Lang na pilitin niyo yung maging alim. Diba? Hindi pwede. So ngayon, inshallah, inna fi hadal khabri waqafat ra'i'ah fi hirsi Ibn Abbas ala iktinami fursatin tawafara ashabar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. So ito yung nagpapakita ng anyo ng hirs. Yung, kumbaga, pagsisikap at igtinam ni Ibn Abbas. Igtinam, ibig sabihin, pagsamantala, sinasamantala niya yung pagkakataon, yung forsa, na kasama niya ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum la zalu ahya fayanhalu min ilmihim. Na sinamantala niya na buhay pa ang marami sa mga sahaba at magkamit siya ng kaalaman mula sa kanila. Ngayon, meron tayong matututunan dito kay Ibn Abbas. Namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 o 14 years old lang si Ibn Abbas. At ganyan din mula dito, si Ibn Abbas radiyallahu anhu sa panahon na ito, alim na siya kung tutuusin. Alim. Pero ang alim na ito, si Ibn Abbas, pupunta doon sa mga sahaba na mas mababa ang antas ng kanyang kaalaman kaysa sa kanya para kumuha sa kanila ng kaalaman. So mula rito, kinuha ng mga scholar yung aral na ang isang maalam, ang tunay na maalam ay hindi magmamalaki na kukuha siya ng kaalaman mula sa tao na itinuturing niya na mayroong mas mababa na antas ng kaalaman sa kanya. Pwede kang kumuha ng kaalaman kahit sa tao na mayroong mas mababa o mas kaunting kaalaman sa iyo. Kasi kinukuha mo naman sa kanya yung kaalaman. At walang ranggo-ranggo sa bagay na ito. Okay? Walang baga isipin mo na mas maalam ka na sa mga bagay-bagay, tapos hindi ka nakukuha ng kaalaman do sa tao na yun, na nalalaman mo na siya naman yung eksperto sa bagay na yun. Halimbawa, hindi ka na magtatanong sa kanya, o kaya meron siyang nabanggit sa iyo tapos ayaw mong tanggapin kasi galing sa kanya. Kahit tama pa na hadith yung nabanggit niya sa iyo. So, yung tao kukuha ng kaalaman dahil ito ay kaalaman. Regardless kung sino ang pinanggalingan ng kaalaman na ito. Ang ibig sabihin regardless kasi hindi natin tinutukoy dito yung kumbaga, kung masamang tao ba yung pagkukunan ng kaalaman, hindi tayo kukuha ng kaalaman doon. Yung tinutukoy natin dito, kung yung kaalaman ay manggagaling sa tao, mas bata sa atin o kaya mas kaunti, mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa atin, pwede tayong kumuha ng kaalaman mula sa kanila, insyaAllah.
Pwede tayong kumuha ng kaalaman mula sa kanila. So katulad ng ginawa ni Ibn Abbas radiyallahu anhu. Nagulat siya ng mga hadith sa napakaraming iba't ibang mga sahaba, kahit sa mga sahaba na hindi kilala. Nagulat si Ibn Abbas ng mga hadith mula sa kanila. So hindi natin palalampasin yung mga kaalaman. So yung tao, bawa niyan yung mga scholar. May mga scholar, makikita ninyo, may scholar na nagle-lecture, tapos nandun sa gilid, andun din yung isa pang scholar nakikinig. Minsan iba yung iba yung tao eh. Porke founder ng Tajwid, di na pwedeng dumalo sa lecture. Bawal na. Pwede naman. Pwede, inshallah. وهذا هو الواجب من طلاب العلم اليوم بأن ينتهزوا فرصة حياة علمائنا فيجالسونهم ويحضروا دروسهم. So ito yung marapat na gawin ng mga mag-aaral ng kaalamang Islamiko sa panahon natin ngayon, na sila ay nagsasamantala sa pagkakataon na buhay pa ang mga ulama at sila ay nauupo sa kanilang mga pagtuturo at dumadalo sa kanilang mga aralin. So doon sa Saudi Arabia, maganda din sa Saudi. May mga masjid doon na madalas magturo. Yung si Sheikh bin Jibrin, naabutan ko pa siya na buhay doon sa Oteica. Malayo-layo yun yung Oteica. Siguro mga 4 na kilometro mula sa amin, mula sa Islamic Center namin. Pero tuwing duhur, madalas nandun kami. Kasi yung partner kong Saudi, may kotse naman yung Islamic Center, doon kami madalas magsala ng duhur. Kasi may janaza. May lecture doon bago minsan may nagle-lecture pa bago magduhur, tapos pagkatapos ng duhur may janaza. So madalas doon kami. So yung kagandahan doon sa Saudi talaga yung mga lecture ng mga scholar, lahat halos ng masjid meron, lalo na yung mga jami, yung mga malaking masjid, may mga dumadalaw doon ng mga scholar at nagtuturo. Kahit yung mga imam din nila. Nakaugalian doon yung nabutan mo yun, Ahmad, yung pagtapos ng sala, binabasa yung Riyadus Salihin. May binabasa na libro yung imam. Doon sa inyo, Manong, may ganun. Pagkatapos ng sala. Madalas ganun. May mga masjid, pagkatapos ng sala, magbabasa sila ng Riyadus Salihin. Hanggang sa maubos yung yung libro. Ganun yung ginagawa ko dati dito nung unang dating ako. Kaso binago ni Kapitan. Sabi ni Kapitan, hindi raw ako mag-lecture palagi. May toka-toka. Yung mga tinutoka naman niya, inaantok. Parang tinutoka niya, anak niya, si Abdullah, si Libay. Pag magtutulakan pa yun para lang Si Ismail, nasama pa doon sa toka-toka ni Kapitan. Doon sa Saudi, may ganun. Yung ibang mga masjid, binabasa ng imam yung Riyadus Salihin pagkatapos ng sala. So dapat samantalahin ng mga tao yung mga ganung pagkakataon, inshallah. Ngayon, meron naman online, pwede, inshallah. Tuwing after Asr. So yung binabasa ni Riyadus Salihin, madalas yun yung binabasa nila. Ngayon online, pwede naman. Yung sino ba nagsabi nun? Yung pag-aaral daw online ay katulad ng bahay ng gagamba, kasing hina ng bahay ng gagamba. Ang tinutukoy doon, yung mag-aaral ka online lang. As in, hindi mo talaga naranasan yung dumalo ng physical na pagdalo sa mga masjid, o wala kang personal na kilala na maalam na pwede mong pagtanungan, yun ang problema. Online ka lang ng online. Pero kung yung tao o yung maalam, halimbawa, personal mong kilala, pwede mong i-PM, pwede mong tanungin, pwede mong linawin sa kanya, o kaya nakakadalo ka sa masjid para sa aralin, ang pag-aaral online o pagpanonood ng mga lecture online ay magandang supplement sa pag-aaral. Pero siyempre, ang pangunahing paraan ng pagkatuto, pagdalo sa mga masjid, inshallah, para sa mga aralin. Pero nga, problema din kasi ngayon, abala yung mga tao sa pagdalo dun sa mga da'wa program na sosyal, o kaya kapag
kilala yung tao, yung speaker, yung maalam, sikat, dun, dadalo sila dun. Pero yung imam ng masjid nila, dadaan-daanan lang nila. Hindi lang dito nangyayari yun. Kaya bisit ako sa ganong mga ugali eh. Hindi lang dito nangyari, pati sa ibang sa ibang mga masjid. Sa Davao, meron kaming dun, may masjid na malapit sa amin. Si Sheikh Muslimin Amiril, masipag yun mag-lecture. Parang ganito rin, halos araw-araw yun magle-lecture. Tapos yung ibang mga jamaa doon, makikita ko, hindi naman dumadalo sa lecture niya. Pero pag nandun si Mufti Meng, andun sila lahat. May may kung ano pang pinaggagawa. Kaya nakakainis eh. So, pahalagahan natin yung mga nagtuturo sa masjid. O sige, sabihin natin hindi nila ako type. Ayaw nila sa akin. Wag naman nila kumbaga i-boycott din yung iba pang mga programa ng masjid, inshallah. Kasi, yung iba kasi sa totoo lang, makikita mo sa tao yung yung malisya. May malisya sa yung mga ginagawa nila. Kasi kapag wala namang malisya sa ginagawa ng tao, mahalata mo yun pwede mo nang paumanhinan. Pero pag nakakita ka na ng malisya, meron ng talaga sabuatan, yun ang yun yung pangilagan natin, inshallah. Kasi merong mga pagkakamali o merong mga ginagawa yung mga tao na nagagawa nila kasi ugali talaga nila. Ugali nila. Pero yung may malisya, yung ginagawa nila, ibang usapin. May hindi dumadalo sa lecture. Kasi alam ko naman, hindi dumadalo talaga walang hilig mag-aral. Si Ateng, hindi ko naman hinahanap si Ateng, bakit wala ka rito? Hindi ko siya hinahanap. Pero yung hinahanap ko, yung bakit nando sa parok tapos wala rito. Yun yung may problema. Kaya hindi rin nila pwedeng isisisi sa akin kung bakit ganito ako magsalita laban sa kanila. Kasi sila naman nagsimula nun Ngayon yung problema, may mga narcissist nga na tinatawag. Yung mga narcissist, gagawan kanila ng problema at kapag nag-react ka, sisisihin ka nila sa reaction mo. Sasabihin nila sa'yo, ba't ka ganyan, ba't ka magagalitin, ba't hindi mo kami pinapaumanhinan. Huwag kayong papadala sa mga huwag kayong magpapabilog ng ulo sa mga tao na yun. Meron kayong mga karapatan na dapat ninyong ipaglaban. Pag-usapan ng maayos, kumbaga. Kaya nga yung dito, dapat ma-organize talaga yung yung mga tao. Kaya pag may nakikita akong hindi magandang impluwensya, inaano ko talaga. Kumbaga binabara ko. Yung lang kay Ateng hindi magandang ugali yun yung pag may magrereklamo. Dahil mong reklamo, sige ikaw na magbayad. Dahil mong reklamo, ikaw na mag-compute. Hindi, ayusin yung problema. Pwede na mag-usap sabihin ni Ateng, daming reklamo ni Maribel, daming reklamo ni ganito. I-address yung problema. Problema, submitter. Naayos naman yung submitter, di ba? Problema, pagko-compute. Maghanap, kung nahirapan siya mag-compute, maghanap siya ibang magko-compute, isang nagko-compute lang, hindi pa iba-iba. Kasing habol din natin dun, bakit dapat isa lang yung nagko-compute. Kasi dapat sa buong taon, isa lang yung record. Paano kung iba-ibang magko-compute? Kanino natin sa ganitong buwan, kanino natin nahanapin? Magtuturuan, ikaw yung ganitong buwan dapat isang isang tao lang. Ganun na lang, inshallah. Kaya lagi din nating napag-uusapan yung kalagayan ng community kasi dapat dapat ma-organize natin ito. At actually, itong ginagawa nga natin, sa totoo lang, kaya ako nagtitiis dito. Marami akong opportunity sa labas, sa totoo lang. Marami nag-alok sa akin trabaho. Yung pagdating ko nga dito, niyaya ako nung yung taga Al-Jumu'ah Magazine. Kailangan daw nila ng doon, ng editor. Kaso hindi pwedeng online, gusto nila nandun hindi na ako pumayag. Sabi ko, may trabaho na ako dito. Importante itong ginagawa natin kasi pioneering ito Itong, pwede na natin masabing kauna-unahan na yung namayagpag talaga na community sa Pilipinas ito. Kasi doon yung sa Bulacan, wala man nangyari doon squatter yung kinalabasan So, dapat maayos natin Kasi kung ano man yung gagawin natin dito, ano man yung ma-achieve natin dito, magiging sunnan na rin ito para sa ibang mga community. Kaya dapat matatag tayo rito.
Hindi tayo pwedeng magpapaapi lang sa kung sino-sino gusto magsiga-sigaan dito sa community na to. Hindi rin naman tayo papayag siyempre na may leader na siga-siga din. Yung magiging feudalism tayo dito. Hindi rin naman. Hindi naman ganun si Manong, alhamdulillah. So yung sinasabi natin, magiging tayo, magandang halimbawa sa iba pang mga community, inshallah. So dapat pahalagahan ng tao yung samantalahin niya yung pagkakataon na matuto, kahit paunti-unti. Kamaaw sa Ibrahim bin Dawud al-Baghdadi, ibnahu biqawlihi. So si Ibrahim bin Dawud al-Baghdadi rahimahullah. So sinabi niya sa anak niya, ya bunay, iktarib minal fuqaha. O anak, lumapit ka, dumikit ka sa mga fuqaha, sa maalam. So ito yung didikitan ng tao, yung maalam. Wa ta'allum takun minal ulama. O pwede wa ta'allum. Wa ta'lam. Mas tama yung wa ta'allum. Wa ta'allum takun minal ulama. At sa pamamagitan nga ng iyong pag-aaral, magiging kabilang ka sa ulama, insyaallah. Sa tinutukoy ko, minsan merong may ambisyon yung magulang na maging alim yung anak. Tama naman, pero tingnan nyo rin anak nyo. Kasi baka may iba nga siyang bagay na doon siya magaling. Huwag niyo ipilit sa kanya yung bagay na hindi siya magaling doon. Kasi nga yung mga sahaba nga, palagi ko binabanggit, inilagay sila ni Allah sa kanilang nilang lugar. Hindi sila lahat naging alim. Kung yung mga sahaba, lahat alim, sino magjijihad? Diba? O kung yung sahaba, lahat alim, sino yung Sino yung gagawa ng mga espada? Sino yung magiging politiko? Sino yung magiging pinuno? So may kanya-kanyang lugar yung mga tao, inshallah. Parang ngayon nga kaya nga nakakatawa yung kultura ngayon Lahat ng tao, obsessed na obsessed sa bachelor's degree. Obsessed na obsessed sa pag-aaral doon sa Kupar. Sige, lahat tayo may bachelor's degree. O ngayon, sino mangongolekta ng basura? Pagbarado yung CR, sino mag-aayos ng inodoro? Lahat may bachelor's degree, magtuturo. Wala nang mautusan. May kanya-kanya tayong lugar, inshallah. Hindi lahat kailangan maging alim, hindi lahat kailangan makatapos ng university o May kanya-kanya tayong lugar. Lahat tayo naghahangad ng paraiso sa kanya-kanya nating kakayanan, inshallah. So nga, waidan ahsana, ito ni huli natin ngayon inshallah. Wa aidan hasuna adabahu ma'a shuyukihi, husni adabihi ma'a shuyukihi, wa adami tarki abwabihim hatta yastaykadu minan nawmi. So isa sa mga aral na makukuha natin doon sa ginawa ni Ibn Abbas, doon sa naiulat kanina o kahapon, so pinakita ni Ibn Abbas yung kanyang magandang asal tungo sa kanyang mga tagapagturo. So yung mga tao na kinuhaan ni Ibn Abbas ng mga hadith ay tinuring niya na parang mga guro. Isang hadith lang kinuha niya doon, pero ipinakita niya yung lahat ng respeto, pagmamalasakit o pagmamahal, paggalang sa kanila. Ngayon nga, hindi siya kumatok sa pinto nila. Hinintay niya silang lumabas. Okay? Hindi sila kumatok sa pinto nila para gisingin sila, para magtanong. So, hinintay niya sila na lumabas. Pero ngayon, may PM naman. Pwede na mag-PM, inshallah. So, sabi, fihi kudwatun litullabi wa talibati bihusni ikhtiyaril awqat al-munasiba lil-ittisali aw ziyaratil ulama fil awqatil munasibati la an yaz'ijuhum fi kulli waqtin. So napakagandang halimbawa daw yung ginawa ni Ibn Abbas para sa mga babae at lalaking mag-aaral. Napipili sila ng magandang oras upang magtanong o kaya tatawag o kaya idadalaw sa mga ulama sa mga panahon na munasib, marapat o proper na mga panahon na hindi nila sila naiistorbo sa lahat na lang ng oras. Kasi minsan may tao tanong ng tanong kahit improper na panahon, so mamili yung tao ng panahon. Pero kung sa PM, ang PM naman kasi kagandahan, pag PM ka lang, sasagutin na lang yun ng piniem mo sa tamang panahon. Pero wag siya magtatampo pag matagal yung tao mag-respond sa PM, kasi hindi rin man nakatutok yung tao sa Facebook. Minsan ba may mangyayari sa akin na-open ko na yung PM, babasa ko na yung tanong, di makikita ng tao, sin ko na yung tanong niya.
bigla akong naalala. Hindi ko na nasagot yung tanong niya. Masasagot ko pa uli yun mga next week na pag binalikan ko na yung mga PM. Huwag kayong magtatampo pag may ganun na tao kasi may iba't ibang dahilan kung bakit sila ganun o hindi nagre-reply. Iba sikat lang talaga kaya hindi nagre-reply Sikat na sila masyado. Pero masyala ang naranasan ko talagang sasagot talaga yun. Anyway, personal ko naman kasi silang kilala. Si Dulamin Puti. Pag pinim ko yun, sumasagot naman. Si Nasruddin, si Kaderao, Salman Sargilla. Maraming pwede niyong i-PM na magre-reply naman, inshallah. Kaya pag may tanong kayo, kung wala kayong tiwala magtanong sa akin, pwede kayo magtanong sa kanila. Inshallah, magre-reply sila sa inyo. Tsaka yung maganda nga yung yung Islam QA, ang lawak na ng nung mga na-translate nila ng mga fatwa. May makikita at makikita kayong sagot doon, inshallah. Actually, mga post doon ni Sheikh Dulamin, doon naman galing yun Tinranslate niya lang din sa Tagalog yung mga post niya. Doon galing yun, mga post niya. So, tutuloy na natin ito, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.